Kini ako ang pagpasabot sa buhay ko na topic. Kini kabahin sa bali pagkainahan sa bahay maghihibalya. Kaya sa ulo mga igsoon, ang atong isaulo yan ng January 1, dili ang bagong tuloy, dili ang kapustahan sa pagkapilo mo kay Bibing Maria na inahan sa atong mga luwas na mo si Kristo. Pasabot si Santa Maria, inahan sa Diyos. Bisa na Diyos ang ipasabot na ko, mo si Kristo na nagpakataw. So sa iyang pag-alis kalibutan, sumana na ito maigsoon, wala din na mudiritso si Kristo na may bukbo na dako ng daan, no? Yani si Kristo sumala sa pagbuot sa inamhan, John 3:16 o 17. Ngayon dito, ay inigong mapatayo sa Diyos ang kalibutan. Kung sunod niya na, iyang ipadala ang iyang buktong anak, karon ang tanan niya mo to o kanya dili mo kay kundi makabatong Ginoo sa kinabuhi ng katapusan. So wala lamang niya pa, ipadala niya anak aron sa pagsulod, kundi aron sa pagliwas niya. So klaro tayo mga igsoon, ha? Si Kristo niya sa kalibutan, wala siya mo tugpa, wala ni bukho, wala ni tunga, nadako ng daan. Hindi mo usab ni Kristo ang posiso sa usab pagi nga ang tao matao, no? Kaya pinaagi sa usab kainahan. Muna sa pagkami ni Kristo sa kalibutan, wala siya mabukho nga dako ng daan. Apan sa pagkami ni Kristo sa kalibutan mga igsoon, sabihin ko, wala po na siya may tungad dito, kundi ipanagna ng daan sa mga propeta. Panangitan. Propeta Isaias, no? Isaias kapitulo 7, versikulo 14, sa may kinundwa. Sa maong nasitas, no? Bosa ang Ginoo kayo, may magputang kanimo kimaan o kini mo. Mao sa kamatang dalaga, magmagdus og mana og batang lalaki, o nganlan siya Emmanuel. So klaro mga igsoon na si Kristo kini ang ipasabot ni propeta Isaias nga usa ka batang lalaki na ianak sa usa ka batang dalaga, o nganlan siya Emmanuel. Sa ato pa ang Diyos uban kanato. O kini maong Emmanuel sumala pa sa propeta Isaias kapitulo 9 versikulo 6 na usa no ato basahon na mas mainindot ang atong basahon mga igsoon dahil nga ato yung masabtan o maklaro na kining bata mo si Kristo. So siguro pagbasa Isaias kapitulo 7 versikulo 14 nagingon din usa ang Ginoo gayud maghatag kanimo kiman o kini mao na usa ka batang dalaga manangkon og anak ang usa ka batang lalaki lang siya Emmanuel. O kining maong bata nagipasabot din ni propeta Isaias mao kayo si Kristo sa Mateo kapitulo 1 versikulo 22 hangtod sa 23. So sunod din sa Mateo mga igsoon, no? Atlet pa din sa San Mateo kapitulo 1 versikulo 22. Basahon mga igsoon, no? Ngayon din San Mateo kapitulo 1 versikulo 22 ngadto sa 23. Ngayon din o kining tanan hitabo aron matungan ang gingon sa Ginoo pinaagi sa usa ka propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og mana kung usa ka batang lalaki nganlan siya Emmanuel na sa ato pa ang Dios uban kanato. So kining mga bata nga ginganlan Emmanuel nagipakitaw sa usa ka batang sa usa ka babaeng ulay nga mao si Maria. Walang lain mga igsoon si Kristo ang buktong anak sa Dios na sumala sa San Juan kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Wala na si Santa Maria mao'y inahan sa Diyos na mao si Kristo nga nagpakataw. O sunod niya na mga igsoon karon po sa January 1 atong isaulo ang solemnidad ang pistahan sa pagkainahan ni Santa Maria sa Diyos na mao si Ginoo Hesus Kristo mga igsoon. Daghan kayo ang atong mga igsoonan nga mutuo sa Santa Maria inahan ni Kristo dili sa pagka-Diyos sa pagkatao ko no sayok sa pagsunod anak mga igsoon ay panihan ni ani si Kristo sa kalibutan guna ka dili o sayok ng pag-ingon sa atong mga igsoonan na dili katoliko na si Santa Maria kuno inahan ni Kristo sa pagkatao dili sa pagka-Diyos. Ang tubag niya ng mga igsoon siya nakadakong sayok sa pagsununan kaya sa pag-ani ni Kristo dili sa kalibutan wala niya ibili na niya pagka-Diyos kung dili iya ka nang gidala hantod niya siya na himong tao atong basahon ng Kolosas kapitulo 2 versikulo 9. Ang sunod ganyan din sa Kolosas mga igsoon, no? So sunod ko kanang paingon niya
si Maria Puno, si Santa Maria Puno, matod pa sa atong mga igsoon ng Katoliko, na si Santa Maria nahimong inahan ni Kristo din sa iyang pagkatao dili sa pagka-Diyos. Pero kung sa may gingon San Pablo, dili sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, ningon si San Pablo din na. So, sa mga igsoon na, ningon si San Pablo. Kay ang tibuok na kinaiya sa Diyos anak ang Kristo sa iyahan pagkatao. Ang tibuok na kinaiya sa pagka-Diyos anak ang Kristo sa iyahan pagkatao. So, wala magulag sa pag-amin ni Kristo sa kalibutan, sa diyan ipanangkon siya ni Santa Maria, wala magulag ang iyang pagka-Diyos, no? Si Kristo misulod niya sa tagwangkan ni Santa Maria dili sa iyang pagkatao kung dili sa pagka-Diyos. Ang pagkatao ni Kristo diya lamang siya likuha ng Santa Maria. Kaya si Kristo sa pagkani Diyos naman sa daan. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, kama 14. Ang sabay tingnan niya, sa wala tayo nabuhat di sa unsa, ang pulong niya na, ang pulong kauban sa Diyos, o ang pulong Diyos, 14. O ang pulong na himong tao, o nipuyo, o ang kanato. So kinsa kining pulong, nagya ng daan sa wala tayo nabuhat di sa unsa, wala lain si Kristo mga igsoon. So si Kristo, na mao ang pulong Diyos, o ang pulong Diyos mga igsoon. So yan pag-alis kalimutan, wala niya ibili niyang pagka-Diyos. Pagdili, hinala niya ang tibok ng pagka-Diyos o sa iyang pagkatao, niya si Kristo bikuha ang Santa Maria sa iyang pagkatao. Muna nga, sa San Juan, Kapitulo 3, versikulo 6, ang gianak o tao, tao usab. So si Kristo kay gianak man sa tao, busa, dila usab na to siya na tinuod nga tao o matuod na Diyos. Di modo, si Santa Maria mga igsoon, inahan sa Diyos na mo si Kristo na nagpapatao. Muna mga igsoon, no, karong January 1 mga igsoon, ato sa ulugon ang salungyad sa pagkainahan ni Santa Maria sa Diyos na mao si Kristo na nagpapatao. Muna nga, kini nga itong simbahan Romano Katoliko, mao kini ang buktong simbahan na nagsaulog sa kapistahan sa pagkainahan ni Santa Maria sa Diyos, agit pagpasidungog kang Santa Maria. Kaya buman kani ang daan na giingon niya sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 27, na ang sukat karon ang tanang tao, mutawag ka na ko, bulahan. So, ang atong pagpasidungog kang Santa Maria sa Pizza 1 sa January mga igsoon, usa na kabuhat, o usa ka na kabuhat nga diin atong gihalad, atong siyang napaglarog pagpasidungog sa iyang pagkainahan diya sa pagka-Diyos, no? Ang simbahan Katoliko lamang ang hatag namang mga pagpasidungog. Apan ang ato mga kaigsoon ng Katoliko, ang ilang hinimo anak ng Santa Maria dili sa pagpasidungog kundi sa pagbiay-biay o pagpalamasamas ng Santa Maria. Pero unsay gingon ni Santa Maria sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 47, o sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan. Ang tanang tao sunod, pag-ingon nga ang tanang tao nagpasabot, wala gipili mga igsoon, laay ka ng pundok. Pero noon, sa pagsulti ni Santa Maria din sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 47, ang tanang tao motawag kanako bulahan, wala pa manin ko, 45 mil ka mga sita karon, no? Ang ipasabot ni Santa Maria, mao ang katawhan sa Diyos, no? Ang katawhan sa Diyos sa Bagong Testamento, mao ang mga Kristiyanos mga igsoon, no? O kini nga ito mga igsoonan nga ni gawas sa simbahan Katoliko, kasinugdan sakop na sa simbahan Romano Katoliko, mga Kristiyanos mga, ano nga, silang tanan, katong gikan sa simbahan Katoliko, gitawag na sila mga Kristiyanos. Nga naman, kay mabunyatan na sila, no? Nakaangkot na sila sa grasya sa kaluwasan na ipabuhatay ni Kristo, binaagi sa sakramento sa bunyat mga igsoon, no? Muna po, ang tanang mga bili Katoliko karon na kanyang kusakot na sa simbahan Romano Katoliko o kani nabunyatan na sila sa simbahan Romano Katoliko, silang tanan nakaambit na sila sa kaluwasan o sa grasya sa kaluwasan na ipabuhatay ni Kristo diha sa sakramento sa kaluwasan pinaagi sa bunyat. Mo lang Episo Kapitulo 2 versikulo 8 hangtod sa 9, no? Dili di pasabot ini mga igsoon kaning naluwas ka mo dili tungod sa iyong buhat kundi gasa o grasya na sa Ginoo.
kanang kaluwasan diya ipasabot mo nang sakramento nagibuhat ni Kristo alang kanatong tanan, no? Wala nato na siya buhatan, wala nato na sige paningkamutan kundi iya na sa Dios, plano na sa Dios nga luwason kita niya sa usang pagi pinagi sa mga sakramento nga iyang gihatag o gitudlo gibilin sa tinuod nga simbahan. Pero wala na magpasabot mga igsoon na nabili na kinahanglan ang kanang buhat alang sa mga kaluwasan sumala sa episo. Ako basahan mga igsoon, no? Naan na sa episo 10 o episo 2:10 nga gibuhat kita sa Dios aron sa buhat o maayo. Ako basahan dili kay pagtuon na kaluwas niyo, no? Dili ang ipasabot na sa episo 2:8 na kini kaluwasan na wala na to na grasya o grasa sa Dios mo na ang sakramento nga dito ko gibili ni Kristo sa simbahan mga sakramento. Number 1 mao ang sakramento sa bunyag. Kapag wala na magpasabot na dili na kinahanglan ang buhat alang sa kaluwasan. Kaya Episo Kapitulo 2 versikulo 10 ingon man dire kita na binuhat sa Dios. Mula niya po kapitulo 1 ato usabda na 8 kahit pinaagi sa pagto na luwas ka mo tungod sa grasya sa Diyos, dili kini inyong buhat kung dili grasa sa Diyos. So ang kaluwasan gigisgutan din na mao ang grasa o grasya sa Diyos mo na ang sakramento nagito ko dito so alang ka natong tanan, no? Wala nato na buhata, wala nato panikamuto o wala labas sa tanan, di ka makapanghambog na tungod sa atong panikamot nato gagawa ka itong grasya sa Diyos. So dili mao lang ato basahon ang naibi ni Mandiri busa walay makapasigarbo di ini panlit dili man kini bunga sa inyong mga pagpanikamot. So kanang grasya o kasa nagdata sa Diyos nga pangabuhatan niya nato sa mga sakramento dili nato ang mga pagpanikamot na buhat, no? Iya na sa Diyos kay plano na sa Diyos nga luwason kanya. Pero wala na magpasabot nga wala nilabot sa kaluwasan pilagi sa itong mga mayong buhat. Kung sa may gingon sa Diyos ato pa dayon kita mga binuhat sa Diyos o gibuhat kita niya niya kang Kristo Jesus aron magbuhat kita maayo na maoy iyang tuyo alang kanato. So gibuhat kita sa Diyos ang tuyo sa pagbuhat kanato aron magbuhat usab kita og maayo alang kay mao man yang pagbuhat og tuyo sa Diyos alang kanato.